Kapag masaya ka sa isang bagay, huwag mong hayaan na mawala ito sa'yo. Parang pagmamahal, hanggang may pag-asa, huwag kang bibitaw. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mahirap ipaliwanag ang mga nangyari. Pero alam kong ito na yung tamang pagkakataon upang tuluyan ko ng muling buksan ang puso ko. Habang nagpapagaling ako sa ospital, hindi umaalis sa tabi ko si Jiro. Nagtataka nga ako kasi hindi na katulad ng dati. Napakatagal gumaling ng sugat sa katawan ko. Tapos, nakakaramdam na ako ng sakit ng katawan. Teo, sabi pala ng doktor, pwede ka na daw makauwi. Sige, Jiro. Uwi na ako sa bahay niyo. Teo, bahay natin. Doon ka natitira. At di ka na pwedeng umalis. Jiro, hindi na talaga ako aalis. Ngayon pa ba ako magdadalawang isip? Huwag kang mag-alala, Teo. May kadena na akong binili para sa iyo at sa tuta mo. Jiro, grabe ka naman. Ikakadena mo talaga ako. Aba, oo, Teo. Baka umalis ka na naman eh. Jiro, alam mo, di mo na kailangan gawin pa ang bagay na yun. Kasi ikaw na yung sagot na hinahanap ko. At masayang masaya ako na napatunayan ko na ang pagmamahal na akala ko ay di ko matatagpuan. Basta, Teo, ikakadena kita. Wika ni Jiro. Siguro natatakot talaga si Jiro na umalis ulit ako. Kaya naman ito, nung pauwi na kami, bakas pa din ang mga sugat sa katawan ko. Pati mukha ko may gasgas na laging ginagamot ni Jiro. Bawal daw kasi akong pumangit. At nang makarating kami sa bahay nila Jiro, eto, kinamusta ako ng lolo niya, pati ng papa at mama niya, na nakilala ko na din noong bagong aksidente pa lang ako. Akala kasi ng papa at mama ni Jiro na yung anak nila ang nasa ospital, kaya ayun, nagmadaling umuwi. Doon ko sila nakilala. Nung una, nagulat sila sa mga nangyayari. Pero nung malaman nila na kaya kong buhayin si Jiro dahil sa mga kayamanan ko, aba, sige lang daw. Hindi daw sila tututol. Madali lang naman pala kausap ang mama at papa ni Jiro. Mag-aalay na nga din ako ng mga lupain sa papa at mama niya. Kasi noong unang panahon, kailangan mo talagang mag-alay para makuha mo ang loob ng mga magulang ng mapapangasawa mo. Kaya ginawa ko ngayon. At eto, walang problema. At saka, anong gagawin ko sa mga lupain na yun? Mas mahalaga sa akin si Jiro. Sa paglipas ng mga araw at buwan, mas lalong minamahal namin ang isa't isa. Kaya lang, lagi ako nakaposas tuwing gabi. Baka daw kasi tumakas ako. Pero okay lang. Masaya nga eh. Laging walang kawala sa laban. At sa halos 1 taon na nagdaan, sasapit na naman ang bagong taon.
Kasama na namin ng papa at mama ni Jiro na abala sa pagluluto. Habang kami naman eto, namamasyal sa labas kasama yung makukulit na mga bata. Kuya Jiro, bakit nakaposas ang tig-isa niyong kamay? Bata, ganun talaga. Baka layasan na naman ako nitong si Teo Noong 1 taon, nilayasan niya ako. Ayun, nasa gasaan. Ganun ba kuya? Sige po, pupunta na kami sa bahay niyo. Nakakapagod maglakad Mag-date muna kayo. Wika ng mga bata. Nainiwan na kami. Jiro, kahit walang posas, di ako aalis. Teo, mabuti na sigurado. Grabe naman si Jiro. Ito yung pagmamahal na gusto ko. Yung di ako pakakawalan. At sa kaakalakad namin, nakarating na kami sa malaking puno. Teo, maupo na tayo dito sa tabi ng puno. Nakakapagod Sige. Ikaw ang bahala. At eto, habang nakaupo, may ibinigay na susi sa akin si Jiro. Jiro, sigurado ka ba? Oo naman, Teo. Sige na, tanggalin mo na yung posas natin. Jiro, baka umalis ako. Bakit, Teo? Kaya mo bang iwanan ako? Jiro, hindi na kita muling iiwan at sasaktan kasi mahal na mahal kita. Alam mo, Teo, bata pa lang ako, lagi ako nananaginip. Isang panaginip na naglalakad ako sa kakahuyan. Tapos, mayroong nakahawak sa kamay ko. Kaya lang, hindi ko nakikita kung sino siya. Subalit nung makilala kita, nagkaroon ng linaw ang lahat. Kasi Teo, ikaw paling nakahawak sa kamay ko habang naglalakad ako sa kakahuyan patungo sa gilid ng bangin. Habang pinagmamasdan ang malawak na karagatan. Teo, ikaw ang matagal nang hinihintay ng puso ko. Di ko alam kung bakit pero pakiramdam ko matagal na tayong magkakilala. Pakiramdam ko minsan na kitang minahal at ayoko nang mawala ka pa. At gagawin ko ang lahat upang di ka na mawala sa buhay ko, Teo. Ganun kita kamahal. Naalala ko bigla ang nakaraan. Ang sandaling sinabi sa akin ng una kong minahal na kapag nainip siya, ay siya na ang kusang babalik upang hanapin ako. At marahil, nagbalik nga siya sa buhay ko. Pero kung nagbalik nga siya sa katauhan ni Jiro, masaya ako pero mas pahahalagahan ko ang taong nasa tabi ko. Ang taong mas minamahal ko. Babaunin ko na lang na masasayang alaala ang nakaraan dahil mas mahalaga ang kasalukuyan kung saan muling nabuhay ang puso ko sa pagmamahal na di ko inakalang darating sa panahong ito. Jiro, wala nang iwanan na hanggang pagtanda. Teo, pangako, hanggang sa dapit hapon, ikaw lang pipiliin ng puso ko. Sa halik na kasabay
ng sinumpaang pagsasamahan hanggang pagtanda. Isang alitap-tap ang dumapo sa aking palad. Matagal siyang nagpatay-sindi ng ilaw sa mga palad ko hanggang sa tuluyan na siyang lumipad papalayo. Teo, malaya ka na. Siya na siguro yung nakaraan mo. Paano mo nalaman, Jiro, ang nakaraan ko? Kwento sa akin ni Lolo na dito mo daw siya nilibing at ikaw daw yung nagtanim ng puno na to. Alam ko na lahat, Teo. Hindi na ako nakapagsalita. Sa halip eto, pauwi na kami sa bahay ng lolo niya. Sa paglipas pa ng mga oras, nagsimula na ang putukan. Naging masaya ang bagong taon. At alam niyo na, may putukan din sa silid. At sa pagsapit ng umaga sa pagising ko, habang nagsasalamin ako, may napansin ako. May nakita akong isang hibla ng buhok ko na kulay puti. Masaya ako sa nakita ko kasi tuluyan na talagang nawala ang sumpa at magkasabay na kaming tatanda ni Jiro na magsasama hanggang wakas. At habang pinagmamasdan ko si Jiro na mahimbing pang natutulog, nakikita ko nang hinaharap namin na masaya at punong-puno ng pagmamahal. Gaano man katagal ang paghihintay, darating ang taong magpapasaya sa'yo sa takdang panahon na di mo matatakasan, na magpapaligaya sa puso mo ng lubusan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay napasaya ko kayo sa bawat gabi. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po.